Hello mga kasari, good morning. So today is Tuesday at in-expect ko na dadating po ngayon ang delivery natin from Berasa, yung mga Unilever products. So ngayon mga kasari, ang status ng sari-sari store is ang dami na naman pong ubos. Lalong-lalo na po dito. Ayan, makikita nyo naman mga kasari, 'di ba? Ubus na ubus yung paninda natin. Ang dami talagang bumibili ngayon. Kanina may bumili 5 cup noodles. So, may parang ano kasi dyan, event sa malapit dito na resort. Private resort. So, wala yata, nagugutom na yata sila. So, nagbilihan ng cup noodles. So, mabili din ng sardinas, mga tuna. Kailangan na naman nating mamili. Parang kakapamili lang natin nung isa-isang araw. Mamimili na naman po tayo. Bilis maubos ng paninda. Pero ito yung problem na good. Yan yung problema na ano guys. Kumbaga para sa atin ano siya, problemang masarap. Kumbaga problema na naubos yung paninda, pero masarap dahil naging benta yun. Kumita ka doon kahit papano, kahit maliit lang yung patong mo. Mararolling mo ulit yung inilabas mong puhunan sa items. So, ganyan naman mga kasari talaga ang ano talaga sa negosyo. Ayan, nagkakape ako ngayon kasi maaga pa. Actually, tulog pa nga si partner. Alas 7 pa lang po. Ako talaga ang opening ng tindahan. So, sa negosyo talaga, sacrifice tayo, tulad niyan, 'di ba? Imbis na natutulog ka pa, magigising ka ng maaga para mag-open ng tindahan, i-check yung stocks, i-check yung mga paninda, kung okay pa ba or kailangan ng mamili, ganyan. So, ayun po, mga kasari, yan yung everyday routine natin dito sa sari-sari store. So, ito po ang ating munting tindahan. May mga naglalaro agad na bata sa labas. Yung mga batang yan ay makukulit. Yan o, rinig na rinig nyo naman mga kasari. So, ano ba ang ichichika ko sa inyo? So, ayan, yan yung problema na masarap bilang isang tindera yung ubos yung paninda mo pero hindi naubos dahil pinautang mo, naubos dahil may bumili. So ayun po mga kasari, ano bang ichichika ko sa inyo? Ito pala mga kasari, kahapon kasi mag-aalas 5 nagsara kami ng tindahan hanggang mag-closing na yon. Kasi guys, 'di ba yung father ko, yung biological father ko is patay na. Nagpunta kami sa sementeryo dahil birthday niya talaga kahapon. So maaga kaming nag-close, lahat kami nasa sementeryo. Tapos naka-data lang ako nun guys. Pre-data. Wala akong load yung cellphone ko. Tapos yung pang-load, pang GCash, iniwan ko dito. Hindi ko dala kasi wala naman akong load Tsaka ilang oras lang naman kami doon. Hindi na ako para mag-aksay at mag-load pa sa cellphone ko. So, nung binuksan ko yung data ko, may nag-chat. Sarado daw pala ang tindahan, nag-send daw sila, isend ko daw ulit pabalik kasi kailangan yung pera. Sa isip ko mga kasari, hindi ko na problema yun. Kasi, una sa lahat, nag-send sila na hindi sinasabi dito, hindi pumupunta. Yun ang pinaka-problema talaga basta na lang nagsisend. Paano kung nasa bakasyon ako? 'Di ba? Tapos magsisend sila, kailangan nila yung pera. Tapos 'di ba yung incoming limit mo, gusto nila pabalik, hindi mo babawasan pa rin. Ano yun? Naipasa na 'di ba? Tapos ayun, madaming ganyan dito mga kasari, pero isa lang yung madalas naggaganon, isa, dalawa ganyan. Pinapasend pa balik. Paano naman yung sa incoming limit ng GCash namin, 'di ba?
di nabawasan, tapos wala kaming kinita. Comment down below mga kasari kung sinesend nyo ba yun pabalik or inaanuhan nyo ng charge. Buti na lang, hindi nila kinuha kagabi kasi nung pagkarating namin, gabi na. Hindi na ako nagbukas ng tindahan. Nagbukas ako, may inayos lang ako sa loob, dito. Nag-chat ako, sabi ko kung kukunin pa yung pera. Sabi niya, bukas na lang. So yun, niready ko na. Kinaltasan ko ng charge. 30. 1.2 yung pinasa. Di 1.270 na lang yung, 1.170 na lang yung mare-receive nila pag kinuha nila later yung pera. Nag-text pa nga. Ayoko pa naman ng ganun guys. Yung pa-text-text, pa-chat-chat. Tapos yung ika-cash out nila, ika-cash in daw. Pa-cash in daw na 200. Diyos ko day. Sana hindi na lang nila sinend, diba? Ewan ko mga kasari. Minsan nalilito ako. Di magsasend sila. Tapos magchat-chat. Cash inan daw sila. Eh hindi pa nila nakukuha yung pera dito. Minsan magchat-chat. 2 cash in. Ganun. So kung ano, malilito talaga. Kasi pares mo yung aanuhan ng charge. So ayun po. Yun yung problem ko kahapon. Although na ano naman ako kasi kailangan daw yung pera. Eh kaso ayaw naman nila munang tingnan kung bukas ba yung tindahan. Sila rin naman yung may kasalanan. Basta-basta sila magsisend. May sa tindahan naman talaga. Pakadalang naming magsara. Eh kahapon lang talaga, birthday ng father ko. Alangan namang hindi kami pumunta at magtirik ng kandila sa sementeryo, di ba? Eh napakadalang naman natin magpunta ng sementeryo. Tapos birthday nila. Alangan hindi papuntahan. So, yun 'di ba? Kahit na mayapa na yung mga mahal natin sa buhay, dapat naaalala pa rin natin sila. Kasi nakikita nila tayo. So, yun guys. Ang mga ubos na dito, mga kasari, ay yun nga, mga cup noodles, mga delata, ang dami ng ubos. Chicheria, yan, may mga chicheria na hinahanap na. Biskuit, mabili din po ngayon kasi mga bata, ang mga bata ay nasa mga bahay, di ba't bakasyon. So, kapag nagugutom, biskuit, ganyan. So, tsaka yung mga laman ng rep natin kasi mainit ang panahon, mabili din lahat. So, kailangan hindi tayo nauubusan. Kung maubusan man, namimili kami agad. So, yan guys yung yaw-yaw ko ngayong araw ng Tuesday. Wala pa naman masyadong bumibili kaya nakakapag-yaw-yaw ako sa inyo ng dire-diretso. Pero pagdating niya ng mga bandang hapon hanggang mag-closing, dyan na yung kaliwat kanan, sunod-sunod na yung nagpapachikash, mga bumibili, ganyan. So talagang kailangan lang natin magsipag mga kasari para kumita tayo. Syempre kung gusto niyo namang makaipon, magtipid po tayo. Talagang kumaga magtipid ka sa gastos kung hindi naman importante yung bagay na gusto mong bilhin. Huwag mo nang bilhin kung gusto mong makaipon. So, yun lang naman mga kasari ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!